Magandang araw mga kabalitang China. May tanong ako sa inyo. Kapag bumili kayo ng black beans sa palengke, ano ang inaasahan ninyo? Siyempre, black beans. Hindi soybeans na dumaan sa makeover na parang contestant sa reality show na sobrang dami ng filter. Kamakailan kumalat online ang isang video na nagpakita kung paano di umano'y kinukulayan ang ordinaryong soybeans gamit ang makapal na asul at itim na kemikal upang magmukhang mamahaling black beans. Habang umiikot ang malaking makina at umaakyat ang singaw, ilang segundo lang at biglang nagkaroon ng bagong pagkakakilanlan ang mga butil, parang magic. Pero hindi ito magic show, pagkain ito. At kapag ang pagkain ay nagsisimulang magmukhang proyekto sa chemistry laboratory, natural lang na maraming tao ang mapaisip. Noon, ang pangunahing pangamba ng marami ay polusyon sa lupa at mabibigat na metal sa mga pananim. Ngayon, tila may bagong tanong na lumilitaw. Kung kaya nang baguhin ang hitsura ng pagkain sa loob lamang ng ilang segundo gamit ang iba't ibang proseso, hanggang saan pa kaya ang maaring gawin? May mga mamamayan ding nagtatanong kung bakit may mga ulat tungkol sa espesyal na food supply para sa ilang opisyal, samantalang ang karaniwang tao ay kailangang manghula araw-araw kung ligtas ba ang pagkain sa kanilang mesa. At dito nagsisimula ang mas malaking usapan. Hindi lang ito tungkol sa black beans, tungkol ito sa tiwala. Kapag nawalan ka ng tiwala sa pagkain, parang nawalan ka rin ng tiwala sa isa sa pinakaimportanteng bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Mas nakababahala pa, may mga ulat tungkol sa mga processed meat products na karaniwang kinakain ng mga bata at kababaihan. Kapag nakikita ng publiko ang mga video kung paano ginagawa ang ilang produkto, hindi maiiwasang itanong, talaga bang pagkain pa ito o eksperimento na? Sa panahon ngayon, hindi lang karne ang pinag-uusapan. Maraming bata ang lumalaki na halos mas kilala ang soft drinks kaysa tubig. May mga batang kayang kabisaduhin ang 10 brand ng chips, pero hindi alam kung ilang baso ng tubig ang dapat inumin sa isang araw. Hamburger dito, French fries doon, potato chips mamaya, matamis na inumin buong araw. At kapag sinamahan pa ng kakulangan sa ehersisyo, mabilis na dumarating ang problema sa timbang. Sinasabi ng ilang eksperto na ang sobrang asukal at ultra-processed foods ay maaaring makaapekto sa metabolismo ng mga bata at magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa kalusugan habang sila'y lumalaki. Nakakatawa kung iisipin. Napakatalino ng modernong teknolohiya. Kaya na nating gumawa ng artificial intelligence. Pero maraming tao ang hindi na maalala kung kailan sila huling uminom ng simpleng tubig. Para bang ang tubig ngayon ay naging premium feature. Samantala, sa mga lansangan, patuloy ang bentahan ng mga pagkaing mabilis, mura at sobrang malasa. Pero minsan, may dahilan kung bakit sobrang sarap. May mga alegasyon na ang ilang nagtitinda ay gumagamit ng napakaraming flavor enhancers at seasoning powders na lampas na sa normal na antas. Kapag ang isang putahe ay may mas maraming kemikal na pangalan kaysa sangkap sa kusina ng lola mo, baka panahon nang magtanong, ano ba talaga ang kinakain natin? May isang vlogger na nagbahagi ng kanyang personal na karanasan. Ayon sa kanya, noong siya ay 18 taong gulang, halos araw-araw siyang umiinom ng iba't ibang matatamis na inumin, energy drinks, soft drinks, mga beverage na may kung ano-anong pangakong pampalamig at pampalakas. Halos 4 na taon niyang ginawa iyon. At kalaunan, napansin niyang parang hindi na siya mabubuhay nang walang matatamis na inumin. Tubig, parang extra lamang. Maraming manonood ang maaring matawa rito. Pero kung titingnan natin ang ating sariling refrigerator, baka may ilan sa atin na makaka-relate. Minsan, mas marami pang soft drinks kaysa gulay. Mas marami pang flavored drinks kaysa prutas. At pagkatapos ay nagtataka tayo kung bakit parang laging pagod ang katawan. May ilan pang nagsasabi na mas pinagkakatiwalaan pa nila ang pet food sa ibang bansa kaysa sa ilang produktong pangtao na makikita sa merkado. Mabigat na pahayag iyon. Ngunit ipinapakita lamang kung gaano kalaki ang naging problema sa tiwala ng publiko. Sa mga nakaraang taon, sunod-sunod na kontrobersiya ang lumabas. May mga ulat tungkol sa sobrang antibiotic residue sa manok. May mga alegasyon tungkol sa itlog na bumagsak sa pagsusuri dahil sa mataas na antas ng ilang gamot. May mga usapin tungkol sa noodles, soy milk, mooncakes, gulay, prutas at marami pang iba. Dahil dito, maraming tao ang nagtatanong, kung pati simpleng itlog ay pinag-aalinlanganan na, ano pa ang natitira? May isa pang insidenteng naging viral. Umorder umano ang isang customer ng steamed egg na may meat patty.
Mukhang normal sa unang tingin, ngunit nang subukan niyang durugin gamit ang kutsara, hindi ito madaling mabasag. Mas diniinan pa niya, matigas pa rin. Nang tanungin ng tindero, sinabi umano nitong baka nasobrahan lang sa init ang pagluluto. Posible ba iyon? Marahil. Pero kapag mababa na ang tiwala ng publiko, kahit ang pinakasimpleng paliwanag ay hindi na agad pinaniniwalaan. Iyan ang tunay na problema. Hindi lamang ang kalidad ng pagkain, kundi ang pagkawala ng kredibilidad. May mga ulat din tungkol sa paggamit ng mga ipinagbabawal na kemikal upang pahabain ang buhay ng mga ani. Kapag naririnig ng mga tao ang mga salitang preservative, pesticide at unknown substance sa parehong pangungusap, natural na lumalakas ang kanilang pangamba. Sa social media, may mga netizen na nagbibiro na tila pumasok na raw ang lipunan sa panahon kung saan ang mga tao ay hindi sinasadyang naglalasunan sa isa't isa. Nakakatawa pakinggan. Pero malungkot kapag pinag-isipan. Isa pang kakaibang pangyayari ang napansin sa maraming paaralan. Araw-araw, may mga magulang na naghahatid ng lutong bahay na pagkain sa kanilang mga anak sa bakod ng paaralan, hindi dahil espesyal ang okasyon, hindi dahil birthday, kundi dahil mas nagtitiwala sila sa sarili nilang kusina kaysa sa cafeteria. Isipin ninyo yon. Abala na nga ang mga magulang sa trabaho, pero handa pa rin silang magluto at bumiyahe araw-araw. Bakit? Dahil para sa kanila, mas mahalaga ang kapanatagan ng isip. Sa kanilang pananaw, mas mabuting mapagod kaysa mangamba. Samantala, isa pang usaping pangkalusugan ang naging sentro ng atensyon. May mga pag-aaral na nag-ulat tungkol sa CMNV, isang virus na dating kilala sa pag-apekto sa mga aquatic animals tulad ng isda at hipon. Ayon sa mga ulat, may mga kaso sa China kung saan natagpuan ang koneksyon ng virus sa seryosong sakit sa mata. Bagaman patuloy pa ang pananaliksik at marami pang kailangang malaman, sapat na ang mga ulat na ito upang magdulot ng panibagong pag-aalala sa publiko, lalo na sa mga mahilig kumain ng hilaw na seafood. Parang hindi na sapat ang tanong na masarap ba? Ngayon, kailangan na ring itanong, makikita ko pa ba ng malinaw bukas? Pagkatapos nito, isa na namang kontrobersiya ang lumitaw. May mga alegasyon na ang ilang bayberries ay ibinababad sa matitinding sweeteners at preservatives. At hindi lang daw iyon, maging ilang packaged snacks at sunflower seeds ay pinagdududahan din. Kapag naririnig ito ng mga mamimili, hindi maiiwasang isipin na para kang naglalakad sa isang supermarket na puno ng mystery boxes. Hindi mo alam kung sorpresa o problema ang nasa loob. Isa pang nakakagulat na kaso ang kinasangkutan ng isang seafood restaurant. Ayon sa mga ulat, gumamit umano ito ng oxalic acid bilang panlinis ng crayfish. Kung pamilyar ang pangalan, maaaring dahil ginagamit din ang kemikal na ito sa paglilinis ng banyo at iba pang matitinding mantsa. At dito lalong naguguluhan ang mga tao. Kapag ang parehong kemikal ay ginagamit sa banyo at sa paghahanda ng pagkain, natural na may magtataas ng kilay. Lumipat naman tayo sa isa pang halimbawa. May mga nagsiwalat kung paano di umano ginagawa ang ilang fish soup sa murang halaga. Evaporated milk, tubig, concentrated flavoring, frozen fish slices, kaunting garnish. Tapos, handa na. Ang nakakatuwa rito ay ang presyo. Kung ang sangkap ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 50 piso, maari itong maibenta ng mahigit 500 piso kapag naihain na sa restaurant. Oo, tama ang narinig ninyo. Mula halos 50 piso papuntang lampas 500 piso. Kung ganyan din sana ang paglago ng ating ipon, baka lahat tayo ay milyonaryo na. Ngunit hindi roon natatapos ang kwento. Lumalawak din ang industriya ng pre-prepared meals. Sa maraming lugar, ang pagkain ay hindi na niluluto mula sa simula. Nakaluto na ito sa pabrika. Nakalagay sa pakete, iinitin na lamang. Parang software update. I-download, install, tapos gamitin. May ilang restaurant na halos gunting at kumukulong tubig lamang ang kailangan upang makapagbenta ng dose-dosenang putahe. Mula Sichuan cuisine hanggang Cantonese cuisine. Parang may shortcut para sa lahat. Siyempre, hindi lahat ng pre-prepared meals ay masama. Maraming bansa ang gumagamit nito ng ligtas. Ang tunay na tanong ay kung gaano kahigpit ang regulasyon at gaano katapat ang mga gumagawa nito. Dahil kahit ang pinakamagandang sistema ay maaring maging problema kapag nawala ng transparency. May mga video rin tungkol sa iba't ibang flavoring powders. May roasted sweet potato flavor,
sweet corn flavor, rice aroma flavor, durian flavor. At kung minsan, tila sapat na ang ilang gramo upang magmukhang mas mahal at mas masarap ang isang produkto. Nakakamangha ang food technology, pero minsan nakakatakot din dahil kapag mas madaling baguhin ang amoy kaysa pagandahin ang kalidad, may tukso para sa ilan na piliin ang mas murang daan. Sa huli, ito ang pinakamahalagang tanong. Bakit patuloy na lumilitaw ang mga ganitong kontrobersiya? Para sa ilang kritiko, ugat nito ang kakulangan sa transparency, mahinang pagpapatupad ng batas at sobrang paghahabol sa tubo. Kapag ang pangunahing layunin ay kumita ng mas mabilis, minsan ay natatabunan ang responsibilidad sa kaligtasan ng mamimili. At kapag nangyari iyon sa maraming bahagi ng supply chain, mula bukid hanggang hapagkainan, nagiging mas mahirap ibalik ang tiwala ng publiko. Mga kabalitang China, hindi natin kailangang maniwala agad sa bawat viral video. Hindi rin natin kailangang matakot sa bawat pagkaing nakikita natin. Pero mahalagang manatiling mapanuri. Basahin ang labels. Piliin ang mapagkakatiwalaang produkto. Uminom ng mas maraming tubig kaysa soft drinks. At tandaan, ang pinakamahal na pagkain ay hindi laging pinakamalusog. Ang pinakamakulay na pagkain ay hindi laging pinakamahusay. At kung minsan, ang simpleng lutong bahay na ulam ay mas mahalaga kaysa isang pagkaing mukhang perpekto sa advertisement. Dahil sa panahon ngayon, hindi lang presyo ang binabayaran natin, kundi tiwala. At kapag nawala ang tiwala sa pagkain, mas mahirap pa itong ibalik kaysa sa pagtaas ng presyo ng bigas. Ako ang inyong kasama sa Balitang China. Hanggang sa susunod nating pagtalakay sa mga kwentong nasa likod ng mga headline, mag-ingat, manatiling mapanuri at huwag kalimutang tanungin hindi lang kung masarap ang pagkain kundi kung paano ito ginawa.